Kinikilala si Graciano Lopez Haina bilang isang pinuno ng kilusang reformista, manunulat, periodista, at mananalumpati. Maraming historiador ang kumikilala sa kanya bilang isa sa triumvirate ng kilusang propaganda, kasama sina Jose Rizal at Marcelo H. del Pilar. Pero, sino nga ba si Graciano Lopez Haina? Si Graciano Lopez Haina ay isinilang sa Haro, Iloilo noong ika-18 ng Desyembre taong 1856 kina Placido Lopez at Maria Jacoba Haina. Sa gulang na 6 na taon, siya ay nag-aral sa Kolehiyo Provincial del Haro sa pamamatnubay ni Padre Francisco Jaime na nakapuna sa angking katalinuhan ni Graciano. Pangarap ng kanyang ina na siya ay maging pari kung kaya noong 1869, si Graciano ay nagpatala at kumuha ng teolohiya at pilosopiya sa Seminario de San Vicente Ferrer kung saan nagtapos siya na may karangalang pinakamagaling na teologo sa kanilang klase. Salungat sa kagustuhan ng ina, nais niya na maging isang manggagamot kung kaya siya ay ipinadala sa Maynila upang mag-aral ng medisina sa tulong ng ilang nakaririwasang kamag-anak, lalong-lalo na ni Claudio Lopez na isang honorary vice consul ng Portugal sa Iloilo. Binalak niyang magpatala sa Universidad ng Santo Tomas, subalit siya ay hindi tinanggap, dahilan sa wala pa siyang diploma sa pagtatapos sa mataas na paaralan. Gayunpaman, si Graciano ay namalagi pa ng 2 taon sa Maynila at naglingkod sa ospital ng San Juan de Dios bilang isang medical apprentice. Sa paniniwalang may sapat na siyang kaalaman tungkol sa panggagamot, at upang may bahagi ang kanyang kaalamang ito sa kanyang mga kababayan, siya ay nagbalik sa Haro. Sa kanyang pagdalaw sa mga may sakit, at nangangailangang mga kababayan, nakita niya ang matinding paghihirap ng mga ito dahil sa pang-aapi ng mga Kastila, lalong-lalo na ang mga fraile. Dahil dito, kanyang isinulat ang Fray Bautad, o Paring Bundat, noong 1874, na naglalantad sa pagkagahaman, katamaran, at pagmamalupit ng mga fraile. Dahil dito, siya ay sinimulang usigin ng mga may kapangyarihang Kastila. Upang maiwasan ang pag-uusig ng mga Kastila dahil sa kanyang sinulat at pagtuturo, umalis siya ng Iloilo at nagtungo sa Silay sa Negros Occidental upang magtago. Habang nagtatago, sinulat niya ang La Oceania Española na nailathala sa Maynila, pagkatapos ay tsaka siya lumipad patungong Espanya noong 1880. Sa tulong ni Coronel Enrique Fajardo, siya ay nagpatuloy ng pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Valencia. Dahil sa rami ng mga Kastilang Lopez ang apelyido, ipinasya ni Graciano na idagdag sa kanyang pangalan ang apelyido ng kanyang ina na Haina, kaya't naging Graciano Lopez Haina ang kanyang buong pangalan. Subalit, hindi na rin niya ito natapos sapagkat minabuti niyang ipagpatuloy na lamang ang kanyang pagsusulat at pamamahayag. Habang nasa Espanya, siya ay naging pangunahing kritiko kung saan binabatikos niya ang pamahalaang Kastila na nagpapalakad sa Pilipinas at ang mga praileng Kastila na humahawak sa simbahang Katoliko sa bansa. Dahil dito, nakilala siya bilang prinsipe ng mga mananalumpating Pilipino, ayon kay Rizal, si Graciano Lopez Haina na ang pinakamatalinong Pilipinong nakilala niya, na higit pa kaysa sa kanya. Naging mabenta rin ang mga kritisismo niya sa mga pahayagang Los Dos Mundos at Bandera Social ng Madrid, La Publicidad, El Pueblo Soberano, El Progreso at El Diluvio ng Barcelona. Sinikap din ni Graciano na makasulat ng mga artikulo sa ekonomiya sa mga pahayagang España en Filipinas, Revista del Círculo Hispano-Filipino, at Revista Económica de la Cámara de Comercio de España sa London. Naging aktibong miyembro din siya ng Círculo Hispano-Filipino na isang organisasyon ng mga Pilipino kasama ang mga Espanyol na sumisimpatya sa ipinaglalaban ng mga propagandista. Ang pagiging mamamahayag niya ay kanyang ginamit upang mapalawak ang galaw ng propaganda, kasama sina Jose Rizal at Marcelo H. del Pilar. Itinatag niya ang pahayagang La Solidaridad sa Barcelona noong ika-15 ng Pebrero taong 1889 kung saan siya rin ang naging patnugot nito. Mahalaga ang naging bahagi ng pahayagang ito sa kilusan sa pagpapalaganap o propaganda,
ang mga propagandista ay nagbahagi ng kani-kanilang mga sinulat na pawang tumutuligsa sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas na pinatatakbo ng mga fraile. Bagamat hindi sila sang-ayon sa paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya, nais lamang nila ang mga pagbabago tulad ng mga sumusunod, pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at mga Kastila sa harap ng batas, pagtatatag sa Pilipinas bilang isang lalawigan ng Espanya, pagkakaroon ng kinatawan ng mga Pilipino sa Kortes o batasan ng Espanya. Pagsa sa Pilipino at sekularisasyon o paglilipat sa mga paring secular ng mga paroko sa Pilipinas, at pagkakaloob ng mga karapatan sa mga Pilipino at malayang maipahayag ang kanilang mga karaingan. Ang mga gawaing makabayan ni Graciano ay lubos na pinangambahan ng mga fraile sa Pilipinas kung kaya lihim nilang pinigilan ang pensyon na ipinadadala sa kanya ng mga kaanak sa Pilipinas lalo na ang kanyang tiyo na si Eustaquio Lopez, dahil sa ganitong panggigipit. Siya ay naghirap sa kanyang pamumuhay sa Espanya. Ang kanyang ikinabubuhay lamang doon ay yaong mga tulong na ibinibigay ng ilan niyang mga kaibigan. Upang madagdagan ang pondo ng mga propagandista, pinayuhan siya ni Jose Rizal na umuwi ng Pilipinas. Siya ay nagbalik sa Pilipinas noong 1890 sa alias na Diego Laura. Siya ay nangangalap ng suporta sa mga kasapi ng La Junta de la Propaganda, subalit nang malaman ito ng mga Kastila ay kaagad siyang nagbalik sa Espanya noong 1891. Sa kanyang pagbabalik sa Espanya ay dinanas niya ang 1,001 karalitaan at ang kanyang huling 4 na taon doon ay puno ng paghihirap at pagtitiis. Sinubukan niyang maglingkod sa isang tanggapan sa Madrid. Subalit, nang mabatid ito ng kanyang mga kaaway, ay kaagad na gumawa ng paraan upang maalis siya sa trabaho. Tulad ni Marcelo H. del Pilar, siya ay naghirap upang itaguyod ang paghingi ng reforma sa Espanya. Nagpupulot na lamang ng upos ng sigarilyo at hinihit-hit ang mga ito upang malimutan ang gutom. Namatay siya sa sakit na tuberculosis sa isang pagamutang pinangangasiwaan ng Sisters of Charity sa Barcelona noong 20 ng Enero taong 1876 sa edad na 39. Nang sumunod na araw, inilibing siya sa Cementerio del Sud-Est sa Barcelona, ngunit, ang kanyang mga labi ay hindi na ibalik sa Pilipinas. Noong 15 ng Pebrero taong 1970, bilang pagdakila sa katangi-tanging orador at mamamahayag, ang pambansang suriang pangkasaysayan ay naglagay ng panandang pangkasaysayan sa kanyang puok na sinilangan sa Haro, Iloilo. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.